Yeah, it's my first time. First experience. How was the experience? Nakakatawa kasi very sila, nag-interact sila and very excited sila to hear the story. Kaya nakakatawa. Tapos, yung book, Putot. how's the book? Putot si Putot. Nakakatawa kasi diba parang siya kumbaga, nag-try siya ng way na yung ma-inspire yung mga kids, pero in a fun way. Yung parang yung pagkakwento niya, na ay si Putot, ganyan, nainggit siya kay ganito, kay ganyan. Which is, feeling ko din marami sa mga kids yung nakaka-feel na sometimes, di ba, parang nako-compare nila sa mga kaibigan nila, sa mga classmates nila, bakit siya may gano'n, bakit ako ganyan? So, parang yung moral nung kwento is that you have to be contented with ano yung binigay sa'yo and isipin mo parati na you're always blessed, na there are a lot of other kids na mas less fortunate than you. Kaya dapat be thankful ka parati kung ano yung meron ka. So maganda yung maganong, ako kasi ever since I was a kid, lumaki ako sa books talaga. Hindi ako, mahilig talaga ako magbasa. Sa probinsya, hindi kasi uso. Kasi ngayon, medyo iPad, computer, cellphone, lahat na lang. Kumbaga, naka-ebook na lahat. Ako before talagang mga books sa bahay, yun yung regalo sa akin ng mommy ko. So, ever since I was a kid, I grew up with reading a lot of fairy tales, a lot of, yung sa mga textbooks nga sa school. Usually kasi before the start of school, like the summer before that, you enroll and then you get all your textbooks na, di ba? Tawa ka niya kasi bagong-bago yung amoy ng book eh. Kasi uuwi ko yan sa bahay. Pagdating ko sa bahay, yung English book ko tsaka yung Filipino book ko. Lagi may kwento yan dyan, yung text. Kasi dalawa yun eh, may writing textbook tsaka meron yung textbook na parang reading comprehension. Lahat yan, during summer, babasahin ko na lahat ng kwento. Parang ganun ako, parang everyday, nagkabasa ko ng kwento. Kaya pagdating sa school, alam ko na yung mga, pag binabasa ng teacher, alam ko na yung mga sagot kasi beforehand, binabasa ko na, not for the sake na gusto ko, alam ko yung pagdating sa school, ganyan, kaya alam ko, hindi kasi hilig talaga ako magbasa. I like to imagine yung mga paano, yung parang nag-imagine ako, ano itsura nito sa totoong buhay, parang nag-make ako ng movie in my head habang nagbabasa ako ng book. Kaya ever since, talaga ako, bookworm. Napansin mo rin kanina na yung mga bata marami sa hawak na camera, ganyan. Oo nga, How do you find that na Kakagulat na ngayon, parang yung mga bata, marunong mas marami pang alam sa gadgets kaysa sa akin. Ganoon na sila ngayon iba na ngayon ang age of technology that everyone has cellphones, has cameras, takes pictures, di ba? Kaya parang, kaya sana kahit na uso na ngayon yung mga ganong klaseng technology, sana hindi pa rin mawala yung pagiging mahilig ng mga bata sa mga pagbabasa ng libro. Yun yung lagi ko sasabi, sana hindi maging outdated yung pagbabasa ng libro. Tapos, ngayon kasi super busy ka na rin. May time ka pa to read, usually. Ako, marami kasi kaming time na waiting time. Usually naman pag sa mga work ko, maaga yung mga call time, and then wala kang gagawin. My friends would always let me borrow books. They would recommend books to me. And then yung friends ko kasi, they have a club, Ex Libris, para silang, they meet every month to discuss new books to each other, and then they, parang naghihiraman. Tapos parang ako, kahit di ako honorary member lang, I always borrow then books. Maganda tong book na to, you read this. So, I think, it's one of my hobbies talaga. Oo, parang kapag may time, I do read talaga books. What's the latest book na read? I've read ngayon, may pagka Lord of the Rings, mga ganon. May mga series na ako binabasa, pinapairam lang sa akin. Pero putol-putol. Kaya minsan, it's hard din kasi if you're busy. Minsan umpisa mo na, and then pag babasahin ko na yung next, nakalimutan ko ano ba yung nangyari din sa last time. Ako kasi gusto ko tuloy-tuloy. Whenever I read books, buong araw, binabasa ko. Sabi nga ng mommy ko, there was a time, she left me sa library yata. From the morning until night, tinapos ko isang libro. Paglabas ko, pulang-pula yung mata ko. Kasi ganyan ako once I start to read a book, pag masyado na akong naging interesado, like what will happen, ano yung ending, talagang hindi ko yan tinatapos, hindi ako matutulog. Tapusin ko yung buong book. Ang mahirap na ngayon, pag hindi ko siya natatapos, minsan, kailangan ko ulitin na naman kasi parang hindi na yung flow eh. Parang hindi ko na gusto ko kasi talaga tuloy-tuloy yung story. But I've read mga favorite ko, syempre of course,
Harry Potter, yung series, The Lord of the Rings, yung mga karamihan ng mga gusto ko, ano lang yung mga light fiction na mga books. Although my friends would also let me borrow yung medyo mas deep, masyadong mas sakit sa ulo. Pero ayoko kasi ng mga ayoko ng masyadong, like with the book of Gabriela Garcia Marquez, minsan sobrang, pagtas ko basahin, na-depress ako, kaya ayoko na gano'n. Parang, bakit gano'n? After all that I've read, ang haba-haba, yung pala mamamatay sila lahat, parang, ano yun? Anong point? Talaga yan. Hindi ako, may pagkaano ako eh. Gusto ko happy ending. Ayoko ng mga medyo masyadong tragic na mga books, kaya hindi ako nagbabasa ng mga, pero hilig din ako sa mga mystery, like Agatha Christie, yung mga mystery books niya, yan. Gusto ko lahat ng series niya, talagang sisubaybayan ko yung mga detective stories, mga ganun.